Hello mga sangkay! Another ulam for today's video. So ayan, pumunta na nga po ako ng palengke at wala po ako ibang mabili kasi nga po walang ibang ulam at wala na nga pong isda pagdating ko doon. At ito na nga lang napili ko mga sangkay dahil paborito ko rin po ito. At ayan na nga, pinilinisan ko po siya mga sangkay isa-isa. At dahil nga 1 kilo yung binili ko mga sangkay, nabutan nga po ako ng 1 taon ng paglilinis. Uy! Napakatagal baga iyon. Abay, syempre ba naman, paan ng manok ito? Baka mamaya kung saan-saan na ito nakikipagmarites. At alam niyo ba mga sangkay, ang pinakamaganda sa paan ng manok or chicken feet ay it is high of collagen content which may improve skin, joint, bone, and heart health. And also it is a good source of folate or vitamin B9. Usi, diba? In short, maganda siya sa katawan. Kaya ano pa inaantay niyo mga sangkay, araw-arawin niyo na 110 lang ang kilo. Huy! At grabe nga, ang tagal-tagal na ng video ko pero hindi pa rin ako tapos sa paghuhugas. O diba si ganun kalinis dapat mga sangkay kasi nga paan ng manok to. At pagkatapos nga ng 1 taon mga sangkay na paglilinis ay prepare ko na po ang mga sangkap. Syempre, hindi tayo makakapag-umpisa kung wala yan. At ang matapos na nga po ako maghiwa ng sibuyas at bawang ay prepare ko na po yung ating kawali. At nung uminit nga po, naglagay na po ako ng konting mantika. At pagkatapos yan ay sinunod ko na po ang ating bawang syempre. At hinalo-halo ko nga lang po siya mga sangkay until magmukhang golden brown na po siya. Nang masunog na nga po ang ating bawang ay sinunod ko na pong igisa ang ating sibuyas. So diba, hindi na siya golden brown, sunog na talaga siya mga sangkay. At nang masunod na nga po yung bawang at sibuyas, eh syempre sinunod ko na nga pong ilagay ang ating chicken feet. Pwede rin po kayo maglagay ng luya, pero sa akin hindi ako naglagay ng luya kasi ayaw po ng junakis ko. Depende pa rin po sa inyo yung mga sangkay kasi nga we have different choices in life. Hoy! Nung matapos na nga imekos-mekos na yan ang sangkay nyo yan, ay tinakpan ko na nga ang ating chicken feet ng ilang minuto. Para po, wala lang, gusto ko lang, bakit ba? Hoy! After 3 minutes po mga sangkay, ayan na po itsura niya, binuksan ko po ulit at ihalo po natin ulit ang ating chicken feet. So ayan sangkay, mekos-mekos mo na yan, i-tornado mo na yan. What? At ang matapos ko na po siya, mekos-mekos mga sangkay, nilagyan ko na po siya ng 1 gram na tubig. Nice. At pagkatapos nga niya mga sangkay, ipapakuluan naman natin siya ng 1 taon. Kailangan talaga yung mga sangkay, mahirap kasi kumain pag puro bagang na lang. Finally, pagkatapos po ng 1 taon ay kumulo na nga po ang ating chicken feet. At ayan nga po mga sangkay ay halos wala nang kalahati yung sabaw. At hindi rin pwedeng walang sabaw mga sangkay kasi yung anak ko mahilig talaga sa sabaw. Kahit walang ulam yan mga sangkay, basta't may sabaw, kakain talaga yung anak ko, diba? At pagkatapos nga po niya mga sangkay, nilagyan ko na po siya ng 1 galon ng toyo at 1 galon din ng suka. At pagkatapos ko nga maglagay ng mga sangkay ay syempre haluin na po natin ang ating adobo na may 1 gram na sabaw at konting paan ng manok. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Mama, 3 minutes na ma. O diba, sa sobrang gutom ng anak ko ay inurasan pa ngayon niluluto ko. Kanina pa talaga to. So ayun nga mga sangkay, pagkatapos nga po niya nilagyan ko na po ng final touch ang ating oyster sauce na sarsaya kasi manamis-namis po siya. And no need na po na mag-add ng sugar kasi nga po manamis-namis na po siya mga sangkay. Yan lang po aking ginagamit sa tuwing mag-aadobo po ako ng ulam. And the last but not the least mga sangkay, syempre titikman na po natin ang ating pangmalakasang ulam for today. At dahil nga sa sobrang gutom ng sangkay nyo, nakalimutan ko ngang maglagay ng paminta. Pero okay din naman mga sangkay, masarap pa rin naman. At syempre, paborito ko yung maanghang ang niluluto ko at hindi pa ako naglagay kasi nga kakain yung mga bata. Yes, finally, and what are you waiting for? Kainan na mga sangkay. So ito na lang pinaka-the best part ng ating video for today. At dahil nakahanda na po ang ating pagkain, ay tinawag ko na po ang aking mga bossing. So ayan mga sangkay, di ba ang sarap? So ayun nga mga sangkay, grabe ang sarap po talaga. Lalo na't napakalambot po ng pagkaluto ko. As in, grabe ang napakasarap po talaga, di ba? Sariling compliment. Oh, wag ka nang kumontra. Basta masarap. Sarap. Adobo. O, diba? Nasarapan yung anak ko. Oh, sobrang lambot, diba? Ang sarap talaga magluto ng sangkay nyo. At dahil nga nasarapan yung anak ko dito, mga sangkay, inubos niya po talaga yung ulam na nasa plato ko. O, diba? Hindi niya po talaga tinantanan, oh. Kumuha ulit. Ganun talaga. Nako, masarap talaga magluto sa sangkay nyo. Nako, maliit na bagay. Oh, ito pa yung pamangkin ko. Diba? Sarapan din. Maraming nakatambak sa plato niya. O, see, diba? Nag-enjoy talaga siya. Isa-isahin yung mga daliri. Abay, syempre mga sangka, hindi lang po kami ang nag-e-enjoy, o diba? O, see? Nag-e-enjoy din sila mother and father. O, sino ka dyan? O, diba? Sarap na sarap sila sa luto ko. Naku, talaga mga sangkay, maliit lang talaga na bagay yan.
Matagal-tagal nga po yung nguyaan mga sangkay kasi nga po 1 kilo yung binili ko, o 'di ba? Ayoko talaga sa lahat yung mabitin sila mga sangkay lalo na't masarap ang luto ng sangkay nyo. Kaya deserve talaga nila mga sangkay nang umala yung mga panga nila. Bilisan nyo at meron pa tayong 2 kilo bukas. Grabe, o tingnan nyo mga sangkay, 'di ba? Walang sayang. Ganun ang sangkay nyo, masarap talaga magluto kaya walang nasasayang. Mga sangkay, baka gusto nyo magpaluto, 500 lang po. Huy!